Bukod sa pag-alala sa mga kaanak na namayapa na, inaalala din ngayon ng ilang pet owners ang kanilang alagang hayop na nauna nang namahinga. Si Christian, imbes na sa sementeryo, dito sa Pet Memorial Garden sa Barangay Fortune, Marikina nagtungo para magtirik ng kandila. Ang kanyang dinalaw ang 13 taon nilang kasama na si Muffin. Kwento ni Christian, itinuring na nilang miyembro ng pamilya at hindi lang basta alaga si Muffin na nagbigay sa kanila ng saya. Pag pagod ka galing work, then makikita mo silang pagdating na masayang-masaya sila, nakagaan ng pakiramdam. Nawawala yung pagod mo. Ganun yun, masarap sa pakiramdam. Nitong buwan ng Oktubre lang nang pumanaw ang kanilang alaga dahil sa katandaan. At ngayong araw, kasabay ng undas ang kanyang kaarawan. Hey Muffin, happy 13th birthday. Sayang hindi ka umabot today, hanggang last week ka lang. Si Junel naman, dinalaw din kanina ang puntod ng kanyang alagang asong Siberian Husky. Sabi ni Junel, 2 taon lang nilang nakasama si Alexa, pero itinuri na nila itong bunso ng pamilya, kaya naman hirap silang matanggap ang pagpanaw ni Alexa. Kwento pa niya, madalas na magkasakit ang kanyang nanay mula nang mamatay ang aso. Bukod sa kandila, baon din ni Junel ang paboritong pagkain na burger ni Alexa. Alexa, kahit wala ka na, ikaw pa rin baby namin, hindi mo na kami mag-aalaga ng ibang hayop kung sakali. And bantayan mo si mama kasi si mama simula na wala ka nagkakasakit palagi. So, bantayan mo kami lahat. Malaki naman ang pasasalamat ni Junel at Christian dahil may memorial garden para sa mga hayop. Sobrang saya po kasi ang maganda po dito is gusto namin siyang madalaw kahit paano pag may available time kami. At the same time, madadala namin mga pagkain na gusto niya talaga. Taong 2019 nang simula ng pamilya nila Barangay Chairperson Rizalina ang paglilibing sa mga namamatay na hayop. Nagsimula daw ito sa kanilang mga napupulot lang sa kalsada hanggang sa binuksan na nila ito sa publiko. Actually, in 2019, nakita na namin yung need, no, nung after ng mga bagyuhan, ulan, kikita namin pag nag-iikot kami sa community, maraming mga patay na pusa, patay na hayop, ang nandun lang sa kalsada, sa bangketa. So naisip namin, bakit kailangan iwan lang dito yan? Ang dami-dami namang mga vacant lots. Mensahe naman ni Rizalina sa mga irresponsibleng pet owners. Wala silang karapatang mag-alaga, no? Although ang pag-aalaga hindi isang rights kundi privilege, no? Huwag silang bigyan dapat ng pribilehiyo na mag-alaga dahil hindi sila responsable.